sabihin pero wala kang lakas ng loob na sabihin ang personal? I-shout out mo na yan! I-shout out mo na yan! Para sa ex, para sa crush, para sa magulang, para sa boss, para hindi ka na mahirapan, i-shout out mo na yan! Shout out sa umaga! Shout out sa umaga with DJ Baby Toby! Number 1! 6.7 Energy FM! Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Oras sa buong kapuluan, Pangga, check your time. It's now 6:32 on the clock. Good morning. Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa mga Pangga natin kasalukuyang kumakain na ng kanilang breakfast, no? Uy, ang sarap naman yan. Samahan mo pa ng mainit na sabaw. Sarap. Hello sa mga Pangga natin dyan kasalukuyang nagre-ready na, no? Sa mga Pangga natin dyan na talaga nga namang pumuporma. Bakit nga ba pumuporma tayo, no? Bakit? Meron ba tayong minamata? Meron ba tayong kailangang ma-fall sa atin? Or hindi naman kaya meron ka talagang pinopormahan ngayon, nililigawan? Siyempre, di ba? Kailangan naman talaga natin pogi araw-araw, di ba? Sa mata ng taong gusto mismo natin, di ba? Kaya naman kung ikaw mismo, no, nag-aayos ngayon ng buhok, hello po sa'yo. O, tigil-tigilan mo na yan, ha? Yung tipong para ng binilaan ng kalabaw yung buhok mo. Oo, tama na naman, okay? Baka mamaya kasi sa sobrang hindi ka mapalagay dyan sa buhok mo, tumigas na yung bumbunan mo, no? Yung tipong talaga nga namang hindi mo na maiangat, no? Ayun na, good morning po sa mga Pangga natin dyan pumuporma ngayon, no? At syempre sa mga Pangga naman natin dyan, nakasalukuyang nasa biyahe na po. Hello po sa inyong lahat. Good morning. At huwag din natin kakalimutan yung mga Pangga natin na kanina pa nagsisimula yung kanilang trabaho. Hello po sa inyong lahat. At syempre yung mga Pangga rin naman natin na graveyard shift, no? Yung tipong gabi ang simula ng kanilang shift. Nako, hello po sa inyong lahat. Pauwi na ba kayo? Tapos na ba ang inyong trabaho? Nako, sige, matulog ka na. Uy, sabi dito ni Jacob Quino, uy, nag-aayos ako ng buhok. O, tinamaan. Bakit ka ba kasi nag-aayos mo na nag-aayos? Oo, crush ka na rin nun. Diba? Or hindi naman kaya may gusto siyang iba at hindi ikaw yon. Sayang lang effort mo, Brad. Just. Uy, igihan mo yung ano mo, ha? Yung pag-style ng buhok mo, ha? O, kasi ako ngayon, bad hair day ako ngayon, eh. Kung titignan nyo mga Pangga sa Facebook Live, no? Wala akong wax ngayon kasi tinamad ako. Hindi ako nakapag-ayos ng buhok. Hindi ako nakapag-ayos kasi nga naman, na-late ako ng gising. Siyempre, ayaw naman natin malate ng pasok, di ba? So, pero don't get me wrong, ha? Nalate ako ng gising pero naligo pa rin ako, ha? Just to be clear, okay? Hindi po ako guilty, hindi po ako defensive, no? Naligo po talaga ako. Ayoko lang masayang yung effort ko. Alam niyo yun? Oo, naiinis ako kapag ganun, eh. Kapag naligo naman ako, tapos sasabihin nila hindi ka naligo, no? Sorry na naman. Naligo ako, mukha lang hindi naligo kasi dry yung buhok ko. Diba, alam mo yung tiniis mo yung yung malamig na tubig, tapos sasabihin ka, hindi ka naligo, no? Anak ko. Kung hampasing kaya nga ng tabo at timba. Anyway, Pangga, saktong oras natin yun, 6:36 on the clock. Kaya naman sa mga Pangga natin dyan, no?
na nag-aayos pa rin hanggang ngayon. Nako, malilate na kayo. Bilis-bilisan nyo na. At syempre, tuwing biyahe mo papuntang trabaho, no, kasama nyo at syempre kalandian, ang hot baby boy ng radyo, walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ngayon ay live na live sa Facebook page ng Energy FM 106.7. Yan, kung gusto mong makita ngayon ang Bad Hair Day ni Baby Toby. Yan, pumunta ka lang, Energy FM 106.7 Facebook page, alright? Huwag yun na akong i-judge. At again, naligo po ako. Pagka, simulan natin ang programang Shoutout sa Umaga. I-shoutout mo na yan! Number 1, 06.7 Energy FM. At yung tropa niyong di makakali sa buhok niya. Hindi ako mapakali dito. Kasi nga nung Bad Hair Day eh. Dapat pala nag-walks na lang ako. Pinilit ko na lang. Anyway, good morning sa mga pangga natin dyan, no, na may jowa. No, may jowa kaso nga lang, ayun, inilabas ang kanilang worst side. Pagpasensyahan nyo na, bulol. Yan, good morning po sa inyo lahat, no? Kagaya na nga lang natin message siya, sender, no? Sabi niya dito, parang Toby, tago mo na lang ako sa pangalang D. Uy, D. Gusto ko lang sana sabihin na meron talagang taong maglalabas ng worst side mo, no? Yung tipong hindi ka naman talaga madaling magalit or sumisigaw sa relasyon, pero dahil sa frustrations, lumabas ang worst side mo. Pasensya na, Baby Toby. Sobrang nakakabanas na kasi yung girlfriend ko, wow. Bulgaran talaga yun. Hindi ko na alam kung saan akong lulugar sa kanya. Lahat ng gawin ko or sabihin ko mali, kahit na mali siya, sobrang pinipilit niya pa rin na siya yung tama at ako ang mali. Kahit na hindi ako nanloloko, pero sa utak niya, ang dami kong babae. Nakakainis lang na hindi nabibigyan ng hustisya yung pagiging loyal ko sa kanya. Magloko na lang kaya ako. Ganon din naman kasi ang tingin niya sa akin eh. Panindigan ko na lang kaya, Baby Toby, ano sa tingin mo? Sorry naman paring Toby, napahaba at maraming salamat sa'yo. Ayos din to no? Paninindigan yung pagiging manloko. Alam mo para sa akin, no? D, wag mong panindigan, no? Wag mong patulan or hindi naman kaya wag mo siyang lokohin. Bakit? Kasi dadating yung panahon, no? Na sasabihin niya talaga, ay oo, tama nga yung hinala ko sa kanya. Ganun. Oo. Wag mong baguhin yung sarili mo. Kung hindi naman ikaw talaga yun, wag mong baguhin. Oo, kung lumabas man yung worst side mo, hindi kita masisisi dyan. Bakit? Wala naman tayong magagawa, di ba? Lumabas na yun, ayan na yun eh. Ngayon, ang kailangan mo lang kontrolin is yung sarili mo, no? Or hindi naman kaya, kung ayaw mo na din talaga, hiwalayan mo na. So sabi mo nga, no, hindi naman nabibigyan ng hustisya yung pagiging loyal mo, yung pagiging honest mo sa kanya, no? Para saan pa? Kaya mo ba? Ito lang isipin mo, no? Isipin mo na lang na kaya mo siyang i-handle sa mga susunod pang taon. Kaya mo bang tiisin pa yung mga hinanaing niya sa buhay? Yung mga bagay na hindi naman totoo pero para sa kanya ay totoo? Kaya mo bang i-handle yun? Kaya mo bang tiisin yung mga sinasabi niya sa iyo, yung mga bintang niya sa iyo, di ba?
Ngayon kung hindi, edi ano pang hinihintay mo? Diba? Kasi nagsasayang ka lang ng oras di ba? Imbis na nasa tamang tao ka na, yung nabibigyan ng hustisya yung pagka-loyal mo, yung pagiging honest mo, no? Napunta ka pa or nagtsatsaga ka pa rin diyan sa hindi man lang makita or ma-appreciate yung mga ginagawa mo sa kanya. At para sa kanya, no? Mali ka at tama siya. Oo, sabihin na natin may mga ganun tao, no? May mga praning talaga na tao, no? Pero para sa akin, kapag sobrang praning na naman, no? Katoksika na yan. Bakit? Kasi isipin mo, no? Ang tagal nilang hinihintay yung lalaking loyal, di ba? Sabihin nila, Lord, isa nga pong loyal, please naman po. Yung ano po sa manloloko. O ngayon, dumating yung tamang tao para sa kanila, yung mabait, honest, di ba? Loyal, di ba? Saka naman sila mag-overthink. Given the fact na meron silang history, yan, niloko sila. Pero it doesn't mean naman na pare-parehas yung mga yan di ba? Panibagong relasyon, panibagong experience, okay? Panibagong relasyon, panibagong tao, panibagong attitude dyan, ganun. Kesyehodang naloko ka ng ex mo. Kesyehodang pangit yung treatment sa'yo ng ex mo, no? Pero once na dumating ka na dito sa panibagong relasyon, no? Ibang tao na yan. O kaya naman siguro, no? Huwag na tayong magpaka-toxic, huwag tayong puro overthink, no? Kasi eto sinasabi ko sa inyo, no? Nakaka-frustrate talaga sa mga lalaking katulad ko or katulad ni D, di ba? Dinamay ko na sarili ko, ganun ako Nakaka-frustrate, no? Sa taong loyal, sa taong alam nyo na honest sa inyo, no? Na pinagdududahan nyo pa rin. Kahit na anong validation, kahit na anong sabihin namin sa iyo, hindi kayo maniniwala at paniniwalaan nyo lang kung ano yung nasa utak nyo. Nakakaubos kaya yun ng lakas. Isipin nyo, stress na nga sa work, magiging stress pa sa inyo. Bakit? Dahil nga naman sa mga nai-imagine yung senaryo sa utak nyo na hindi naman totoo. At syempre para sa inyo, totoo yun, papahirapan nyo ngayon ang jowa nyo, i-stressin nyo rin. Diba? Hustisya naman para sa aming mga lalaki, Sabi dito ni Jacob Quino, ganyan din GF ko dati. Binigyan ko ng supplementary credit card ang lambing na niya. So yun pala, kailangan pala na merong credit card na gamot para maging sweet, ganun. Paano naman kami mga walang credit card? Paano naman kaming mga mahirap? Titiis na lang, no? Alam niyo pang gaganito, no? Kausapin nyo yung mga girlfriend nyo. Sabihin mo, nahihirapan na kayo. Oo. Yung mga iniisip mo naman, hindi naman totoo yan. Yung mga pinag-overthink mo naman, hindi naman totoo yan. Ano pa bang validation? Ano pa bang iniisip mo na kailangan kong ibigay para lang tumatak sa utak mo na hindi ako manloloko, no? Ang hirap nung ganyan. Na para bang hindi mo na alam ang gagawin mo. Nakaka-frustrate and ayun na nga, as a result, no? Sumigaw ka at naaway mo at napakadali mo nang magalit dyan sa girlfriend mo. Hindi mo alam naging toxic ka na rin. Bakit? Dahil nahawa ka na sa kanya Diba? Toxic siya, naging toxic ka na rin. Ganun yun. Domino effect yun Diba? Sa dating relasyon mo, no, hindi ka nasigaw, hindi ka sabihin natin, hindi ka nagmumura. Pero ngayon, dahil nga sa frustrations mo, na sagad-sagad ka na, no, nasa punot dulo ka na, sumigaw ka na, hindi mo na kinaya, tao ka lang din naman Oo, nagagawa mo rin yan. Pero ayun, panggano, hindi sagot palagi ang pag-init ng ulo. Kung kaya mo namang i-handle or kung ikaw naman ay first time mong ma-experience yan, no?
kailangan mong aralin kung paano siya i-handle. No? At kung hindi mo naman kaya i-handle at kung ayaw mo na rin naman, no? At kung hindi mo na nakita yung sarili mo in the next 5-10 years from now, no, with her, then umalis ka na. Kasi ganoon lang naman yun eh. Nagsasayang ka lang naman ng oras eh kung hindi mo na naman siya nakita as your wife. Diba? So go ahead, might as well umalis ka na. Ay nako. Kung pwede lang sabihin dito yung kinanta ni Juan Carlos Labahon. Ay, gano'n naman talaga no kapag nakaka-frustrate na no. Nakakapusang gala. Oh, di ba? Nakakapusang gala. Uy, mamaya papatugtugin natin yan ha. Hintay-hintayin nyo lang. Bago nyo mapakinggan yan, good luck muna natin tong si D. D, good luck sa iyong love life, no? At kung ikaw naman ay ayaw mo na talaga sa kanya, then go ahead, umalis ka na. Alright? At syempre sa mga pangga natin na gustong mag-send na kanilang mga mensahe sa buhay, yung mga bagay na hindi nila masabi ng personal. Ayan, send mo lang yan sa aking Facebook page. Hanapin mo lang Baby Toby 1067, alright? Yan, ihintayin ko yan. Ihintayin ko yan. At syempre, babasahin natin yan dito sa programang Shoutout sa Umaga, alright? So, Pangga, yung ating nabunot kanina sa Panggash o Pangcash ay sadly hindi siya nakatawag. So, goodbye. Goodbye 500 pesos. Pero syempre, hindi pa dyan natatapos ang lahat, no? Meron pa siyang dalawang tsansa na sumagot sa ating tawag, no? Para naman pag sumagot siya, edi, congratulations, 200 pesos ang iuuwi mo. So, Chairman, tawagan na natin yan. Hi, Panggash! O Pangcash! On Air Promo! Once again, tinatawagan ng pansin si Georgie Mamak Dauni ng number 3 F Street, Manalo, na may plate number dispatcher. Last trip na ito eh. Chairman, tawagan na natin yan, Chairman, para naman ang sa ganun maiuwi niya yung 200 pesos niya mismo. Ano na, Chairman? Balita, Chairman. Wala pa rin. So, etong si Kuya ay hindi ko alam kung nanditrip lang o hindi. Kasi ayos oh. Transport name na nakalagay, Georgie Mamak. Kanya mismo yun. Kanya mismo yung toda. Nakapangalan sa kanya. Plate number, dispatcher. Totoo ba yun? Wala namang plate number na ganun. Ewan ko correct me if I'm wrong wala namang ganun, di ba? Dispatcher. Number niya Di ba letters? Well, may letters nga naman sa sa plate number, no? Pero I don't know. Anyway, mukhang wala to Kung hindi makontak ni Chairman. Wala. Nakailang tawag ka na, Chairman? Nakadalawa na daw si Chairman. So si Chairman ay nakadalawang tawag na. So automatically, sayang naman. Goodbye 200 pesos, Georgie Mamak Dauni. Sayang. Ay nako. Anyway, bago tayo magbalik tugtugan, binabati ko muna si Claire, si Ma Franca. Ayan, Ding sa teacher din ako, ma'am. And exam din today. Uy, good luck sa mga estudyante nyo, ha? Yan, hello din kay Chris Bueno. Sabi niya, good morning, DJ Toby. Pag-greet naman, it's my birthday today. Uy! Happy birthday, Chris Bueno. Happy na birthday pa. Mga Pangga, magbalik tugtugan na tayo for our next song.
Here's a song from Juan Carlos Labajo. Titled Ere, nako saktong-sakto to sa mga pangga nating frustrated na sa kanilang mga mahal sa buhay or hindi naman kaya sa mga pangga natin dyan na iniwan sa ere. Ay nako, sakit. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo